Hello mga kaprobinsya. Magdamag yung ulan dito sa amin. At napakalakas naman ng baha. Hindi na matawid. Pero kahit maulan, tuloy yung trabaho namin dito. Rain or shine. Yung pagbigay ng pagkain para sa ating mga alagang kalabaw. Okay lang yung kalabaw, basta may pagkain tayo. Pero ang problema, pag wala, kasi yung kalabaw mga kaprobinsya, kahit maulan yan, wala silang problema. Hindi katulad ng baka na walang ganang kumain yung mga baka, pati yung mga kambing, basta palaging umuulan. Yung andito po si Paula at si Soyo, yung kumpay nila nasa karosa nilagay. Yan po yung baha. Sog na, malakas na. Magdamag po yung ulan, walang tigil. Yan po ang sitwasyon dito sa amin ngayon. Mapapansin po natin mga kaprobinsya, tuloy-tuloy yung paglakas ng tubig. Kanina makita pa natin yung mga bato dyan, yung ano po. Ngayon wala na, hindi na rin nasalayan yung mga bato. Kung hindi tumigil yung ulan, delikado po sa landslide. Kayo, walang gubo ng mga bato. Yung isa nating kalabaw na si Jen, andun nilagay kasi may anak siya, baka pumunta sa sapa ba. Kahit naulan mga kaprobinsya, malakas pa rin kumain. Hindi ginawin yung kalabaw, hindi katulad ng baka. Ay mga baka tayo na nasa labas lang, yung may mga anak, wala na po silang kubo. Pero yung isa, yung maliit, lagay namin sa sasang kubo. Yung sikwan lang, junior pugi ang walang kubo. Pero malapit na po natin mawala sa junior pugi, so magtiis muna siya ngayon sa lamig ng panahon. Doon banda hindi po masyado malakas yung ulan kasi mahina yung tubig dito, pero doon po ang malakas. Tingnan natin doon sa kabila. Ito po yung medyo mahirap sa bukid. Pag may mga trabaho tayo, tiisin yung lamig ng panahon. Lalo na yung area ni Paredon, mga ilan doon pa lang yung distansya, hindi na natin makita yung ating mga alaga. Medyo malakas dito, oh. Malakas yung tubig dito. Tininan po natin dito mga kaprobinsya kasi dati dito din nag-itlog yung ating mga bingala. Ang lakas ng tubig. May rabbit oh. So
kulay itim na rabbit. Hindi naman siya pumunta doon sa may sapa. Parang may utak din yung mga rabbit. Sigurado naman kami na lumalim naman yung daanan namin dyan. May hirapan naman yung rayos natin at tuwing may hakutin kami na feeds. Dito po sa amin palaging pabago-bago yung itsura sa aming sapa mga kaprobinsya. Minsan po lumalim yung sapa, minsan naman mupatagra siya, matabunan yung mga butas, matabunan ng buhangin. Hindi tayo nakadala ng karet. Hindi natin naputol. Kailangan pong putulin yung mga kumpay nila para hindi mahulog sa lupa. Kaya kakaunti lang yung nilagay natin para kung sakaling mahulog, kakaunti lang. Pag nasa lupa na, maapakan na nila, tapos hindi na nila makain. Masayang lang yung mga kumpay. Ang lakas ng tubig dun sa may falls, oh. Nakikita natin dito. Medyo malakas yung ulan dun. Yung mga kalapati natin, palabasin natin para makaligo sila sa ulan ba. Parang walang gana silang lumabas mga kaprobinsya. Napapansin ko po, nasa loob halos lahat yung mga kalapati natin. Ilan lang yung nasa labas. Yung mga medyo may edad na o matagal na dyan, labas-pasok lang sila kasi nasira na po yung top door natin. Pero ngayon napapansin ko po na isa lang yung nasa labas, tapos walang mga kalapati dito. Minsan andun sila magtambay pag walang ulan. Pero dahil sa ulan na tuloy-tuloy, mukhang gininaw sila. Natakot sila lumabas. Doon sila sa loob magtambay. Walang nagtambay sa labas ng kubo sa ating mga kalapati. Ngayon lang sila lumabas o na binuksan natin yung pintuan nila. At si Bitang dito po dinala. Ibinigay po sa kanya yung mga balat ng mais, pati yung pakaw. Ang mahirap po pag palagi may ulan tapos ipasol yung mga alaga, daling maubos yung damo kasi maapakan nila yung damo at mabaon sa lupa. Pero pag hindi naman mapasulan yung area, tumubo naman yung mga damo, lalo na yung kalabaw. Kasi pag ipasol yung kalabaw, magalaw yung kalabaw, lihok tayo. Pag nasa bulok tayo nakatira mga kaprobinsya, hindi pwede magtamad-tamaran. Lalo na pag may mga alaga tayo na pakainin. Tingnan niyo po yung area ni Pare, oh. Isang buwan na yan na nakaganyan. Nung may bahay tayo na pinagawa doon, naka-experience po tayo ng ganyan. Na naglakad, na ilan di pa lang yung distansya, hindi na natin makita yung ating kalabaw. Hindi na makita yung mga alaga ni Pare. Si Rambo, oh. Binigyan din ng kumpay si Rambo. Bilog na bilog yung katawan ni Rambo mga kaprobinsya. Sa ngayon, puro kupramil lang yung ipinakain namin kay Rambo. Hindi na namin hinaluan ng feeds. Baka tumaba siya ng husto ba. Tsaka natin siya patabain ng husto pag nasa insakto edad na.
hindi natin sila binigyan ng fence para naman makasave tayo ng kunti. Isang taon mula ngayon mga kaprobinsya, sigurado po tayo na malaki na po si Rambo. At sa ngayon, babait pa siya, hindi pa siya nanuwag. Si Palo medyo matapang na. Ilang beses na po siya nakakasa dito sa amin. Sabi po ng iba, pag makakasa daw yung alaga, maging matapang na daw. Depende siguro. Sa tingin ko po, pag makakasa sila tapos bata pa, hindi pa yan masyadong matapang. Doon na po lumabas yung tapang nila pag magkaedad na. Swerte po yung mga baka natin dito na mga babae, kasi nasa loob sila ng kulungan. Si Rigor po, dinamihan namin yung pagkain niya, yung napier, para tumaba siya. Pero pag hindi niya maubos yan, yung ibigay namin, ano lang namin ibigay sa mga babae natin baka. Tapos yung ibigay ni Rigor, mga dahon lang. Yung mga katawan, doon po binigay namin sa mga babaeng baka, yung mga matitigas. Yung isa natin baka, parang hindi siya nabuntis, ipacheck natin to ng technician para kung sakaling hindi siya buntis, pwede siyang turukan ng papalandi. Tapos kung maglandi na, pagkasa natin, pag ayaw pa rin niya mabuntis, tapos ayaw din niya maglandi, patabain natin siya tapos ibinta. Yun po ang ating gagawin sa kanya. Damihan natin yung pagbigay ng pagkain sa kanya para tumaba. Pwede natin siyang ilipat dun sa kabila, itabi natin sa ating mga lalaking baka para tumaba siya, kasi doon marami yung binigay doon ng mga napier. Hindi katulad dito na kinontrol lang muna yung mga pagkain nila, kasi mga babae po yan. Noong una mataba yan, 2 beses kami nagbigay ng Cupramil sa kanila, pero ngayon 1 beses na lang sa isang araw. Parang hinaluan na namin ng Cupramil yung tubig nila para ganado sila uminom. Yung mga baka po namin dito, kahit tag-ulan, uminom sila ng tubig basta may Cupramil. Dito na po sila nag-harvest ng napier mga kaprobinsya. Mataba po yung napier dito, kasi dati dito po namin tinapon yung mga dumi ng ating baka. Napakabilis tumubo sa mga napier dito. At ngayon, yung mga dumi ng ating baka, doon natin nilagay sa bunker natin na pinagawa, para gawin natin yung pataba sa ating mga tanim. Pag maging lupa na yan or mabulok na, ilagay natin yan doon sa ating mga tanim. May pinararo tayo dun sa kabilang area para taniman ng sari-saring gulay. Yung area ni Jen dito, napakaputik na. Nung wala pang ulan, marami pang damo dito. Pero pag palaging umulan mga kaprobinsya, kailangan pag magbasol tayo, nakasuot tayo ng buta. Sa mga nakarang araw si Jen, doon namin nilagay sa kabilang area, sa tinaniman namin ng mais doon tuwing gabi. Pero ang problema, yung anak niya pumunta dito sa ating mga kalabaw ni Rambo. Tapos nag-ingay si Jin, hanapin niya agad yung kanyang anak, lalo na pag gusto niyang padidihin yung anak niya. So ang ginawa namin, dinala namin si Jin dito. Napakaganda po yung katawan sa anak ni Jin mga kaprobinsya, lalo na siguro pag mapaiay natin si Jin sa sunod ng mga panahon. Kung sirrihin tayo, kung maglandi siya ulit, maganda siguro yung resulta. Bilog na bilog yung katawan sa anak niya, oh. At gusto niya yung matigas yung katawan na napier. Maliwala lang sa ating kalabaw yung ulan mga kaprobinsya, oh. Hindi katulad sa mga baka. Oops. Ang cute sa ating kalabaw.
Madali lang, naubos yung mga napier namin. Sa ngayon po, napier yung inasahan namin kasi wala nang nag-harvest ng tubo dito sa amin. May mga tubo pa sana na hindi na-harvest sa Bisaya pa, nabahaw. Ang sistema, naghintay lang yan kung kailan magbukas yung central doon sa part ng occidental. Pag mag-open sila doon, mag-harvest naman sila ng tubo. Meron pa doon, oh. Yan po ay inasahan namin na harvestin. Pag ma-harvest yan, solve naman yung problema natin sa pagkain sa ating mga alaga. Tingnan natin yung force doon, kung gaano kalakas yung tubig. Umina na yung ulan mga kaprobinsya, pero yung tubig medyo malakas pa. Yan, oh, ang lakas ng tubig, oh. Maganda sa tingnan, magandang tanawin. Dati po, nung bago pa tayo dumating dito, may nagsabi na i-develop natin yung area natin dyan, yung ating falls, para marami daw bubisita. Maganda sana pag ganyan palagi yung tubig, pwede natin yung i-develop. Ang problema, pag walang baha, hindi po ganyan kaganda tingnan yung ating falls. Napakahina ng tubig. Minsan nga parang wala or matuyo yung sapa natin dyan. Sa mga nakaraang tag-init, natuyo yung sapa dyan, wala ng tubig. Yung napir natin dito mga kaprobinsya, oh, mga ilang araw pa lang yan mula sa pag-harvest, pero okay na. Ilang buwan naman yung hintayin natin dyan para ma-harvest natin ulit. Mabilis tumubo yung napier basta palaging umulan. Wow, ang ganda tingnan, oh. May napier pa tayo dyan mga kaprobinsya, oh. Pwede na yung harvestin pag maubos yung napier doon sa kabilang area natin. Napakaganda po tingnan yung falls basta may ulan or may baha. Pero pag wala, agoy, hindi pwede maligo dyan, baka may mga bato o mga kahoy na galing dun sa taas. Pero pag walang baha mga kaprobinsya, dati po naligo kami dyan. May mga gabi dyan sa gitna mga kaprobinsya, oh. Dati po binunot ng ating mga kasamahan yan, kasi pag hayaan namin yung mga gabi na yan, mamatay yung mga napier natin, talunin nila yung napier. Yan, napakarami yan pag yan po ang lumaki. Pag lumaki sila, pagpisin lang namin yan, tapos ipakain sa ating mga alagang manok dyan. May saging pa dito, oh. Yung mga saging na to, yung mga katawan nila, pinagplanuhan na namin yan kung sakaling maubos yung mga napier natin. Pwede na ipakain sa ating mga alagang baka. Maraming nag-comment din na pwede daw yan sa baboy, i-chop, para daw makatipid tayo sa gastos sa ating mga baboy.
Bitas mga kaprobinsya, oh. Napakabusog niya. Hindi po apektado yung mga baka natin mga kaprobinsya sa ulan. Basta nasa kulungan na sila. Yung tiyan niya, busog na busog. Batas. Tingnan niya po, oh. Kalmado na nasa bitas mga kaprobinsya. Dati po, okay. Mga din eh. Nung bata pa siya. Nung maliit pa lang siya. At ilang beses na po siya nakakasta. Dito sa atin, 3 baka yung nakasahan niya. Tapos may mga ibang baka pa na pumunta dito para pakasahan. Kaya hingi naman tayo ng kunting bayad para pangdagdag pambili ng feeds. Si Bitas po, sanay na sanay siya sa atin na lumapit dito. Kapag na kasi buko-buko. Kapag agad sana yan sakyan. Pero hindi siya nasanay. Marami na mga comprador na gusto bumili kay Bitas. Pero hindi muna natin siya ibinta. Siya yung backup nito niya. Si Limer po medyo pumayat ng gunti. Kinontrol po natin yung pagkain niya para hindi siya tumaba ng gusto. Para kung sakaling may mga baka tayo dito na maglandi, hindi mabagyat yung kanyang katawan. Gusto po natin na magkaroon ng lahi si Limer dito. Or gusto po natin na halos lahat sa ating mga baka dito, si Limer yung nakakasta. So sa ngayon, 2 pa lang sa ating mga baka ang nakasahan ni Limer. Hindi pa tayo sigurado kung nabuntis ba sila. Hindi po siya inuwag sa atin. Gusto po niyang hinisimasin. Hindi katulad siya dito na matapang to. Oh, nagpakita nila si Bitas, galian liat. Oh, isi kayo. Ah, ayaw. Yung kapital natin sa baka na yan mga kaprobinsya, 64,000. Yung isa, yung galing sa Dudol Baco, 64 din. Medyo madumi yung katawan nila. Tingnan. Mga kulay puti. At hindi po natin sila pinaliguan sa ngayon kasi palaging umuulan. Malamig. Yung mga baka natin mga kaprobinsya, pag nasa loob lang tingnan natin, parang napakalit lang nila. Pero pag palabasin natin, malalaki na po sila. Malaki sila tingnan sa labas compare pag nasa loob sila. Lalo na yung si Bitas. Kasi napakataba ng Bitas. Limer, hindi muna tayo nag-concentrate sa kanyang laki. Hindi tayo nag-concentrate sa kanyang taba. Doon kami naka-concentrate pag siya ay makakasta. Kaya nakaunti lang yung ibinigay natin na feeds sa kanya. Nakaunti lang yung hinalo namin sa kapramil. Tingnan niyo po yung baka natin, oh. Matapang. At pero nung lumating sa dito, hindi naman siya matapang, hindi naman siya ganyan. Habang tumatagal at saka palaki-palaki na yung kanyang katawan, nagbago yung kanyang ugali. Naging matapang na. Tingnan po, oh. Yeah. Tigil suga. Hindi niya alam na nakasalalay sa atin yung pag-isti niya dito sa atin. Pero panahon lang ang hinihintay natin mga kaprobinsya. Sa ngayon hindi muna natin siya ibinta kasi may ibubuga pa siya. Mas kalmado pa si Bitas compare sa kanya. Ligo na gutagod. Ligo na ta ba? Ito nungay. Ha? Sige, tilap, oh. Para maamoy mo ako, oh. Sige, dila.
Ay, wala pilang ang kamot. Ay paka. Mura ba kang naitangon imong babaw? Ya, walay ko anay. Walay sungayay ra. Siyang maigo ka ani kung sungay. Isa kinsa pa ka. Oh. Kailan na lo, kailan? Masa. Ang tanah na. Ang mata na. Mahal po basa. Manok tayo eh. Kita mo tayo berbahasa ya. Manok tayo berbahasa. Ulok dijaga. Tama isi. Pare. Ano daw? Dito ko mo. Kalau di bawah pernah aku izin kau. Ayah ini bawah. Nasi apa ini des? Teman. Ang umano ni mo. Ando ka manoy. Ina pun tao ang umanoy. Ano ba ano dai? Ano dai mo ulamahan dito dito. Kaya sumamahan sa dito. Oh, murag. Kani mo tudar umuulan. Pagka mas ulan mo na siya. Murag wala jud. Ayo paano? Baes god. Pag di man jud pa na. Pag umuulan. Hindi pa rin nga mag-ulan direct puuoy jud kay. Parang ko. Katang gani ko pa rin nato. Wala ulan di pre. Ulan di pre. Kapates. Entong din mo siya umot. Basa pa yung Malabasa. Kalang bawa arit magiro. Iya berihan marawret. Aku na. Dira ko, dira ko. Ini semua. Dira ko. Ano nih? Iya man ganyan. Ari ka may dapat ko tulo ang yan. Okay. Wow. Ano sulat agad ng medyo? Mga kanda mga service phone. Dalawa. Lift ba? Sulod ko no.
Alam mo, service phone. Kita nararip na rin ista kay anytime. Yung mga hungry ta, maka-oka bras. Rare ka na bet, aja daw kay. Kung may dilibo ka ng kilo ito. Ay, advance ka na sunod. Blaan juga dulu ini kay palangga pag kumakain ka niya. Kaya ka na kay. Nagpinalangga ay mong duwa daw. Nagkagsaw mo sa? Tutawa ko na mo tubag ba? Ano na tuwag na ito. Ano naman? Gaoy? Nilutas ng kabawa. Wala na. Lang na kayo ng tao. Tapos mapula gugigil. Magkupos na kaya. Samot lang. Mo nang ubang nga ibaligyan nila kanang bagong walay yon. Alingin juga ayo ga inga-inga pa di stockyard. Buta lang. Bago pa yung kaimbusan. Rock mo maestro, kung wala ko po. Oo, man. Wala sa nang trabaho ka. Na, wala ko na siya. Ay, daghang siya sa ako po na trabaho po. Kada yung niya yung mga sakop yung ipa katak na ron. Ay kayo tama nga sakop na ako yung ipa.